Ang balita ngayon dahil natalo ang San Miguel Beer sa Rain or Shine Elasto Painters, posible na palitan itong si Justin Patton at kunin na si Benny Boatwright. Sa ngayon kasi, itong si Benny Boatwright available na dahil tapos na yung kontrata nito sa Korean Basketball League. So ibig sabihin pwede na to na maglaro para dito sa San Miguel Beermen at parang yan daw ang iniintay ngayon ng SMB. Kung maaalala ninyo, ang naging problema kasi ng San Miguel, kaya nga nila pinalitan nito si Marcos Lee dahil gusto nila ng isang import katulad ni Patton, yung rebounder at scorer. At maganda naman yung nagiging laro nito. Ang problema lang dito kay Patton, wala siyang outside shot. Ang problema kasi ng SMB, ang gusto nila yung isang import na 7-footer para makatapat si Bol ng TNT. Ang problema nga lang dahil walang outside scoring itong si Justin Patton, nagkakaproblema ang San Miguel Beer pagdating sa floor spacing dahil nag-aagawan sila ni Junmar Fajardo ng pwesto. So yan ngayon ang nagiging problema dito sa San Miguel at yan nga ang dahilan kung bakit pinag-iisipan doon ng management na palitan na itong si Patton at kunin na si Benny Boatwright lalo na at ito'y available na. Ang sabi nga nila kung ang import ng San Miguel ay isang stretch 4 na may 3-point shooting katulad nito si Jalen Johnson ng Rain or Shine, sabi ang laki ng tsansa na iyan ay mananalo talaga. Dahil ang kinakailangan talaga ni Junmar Fajardo ay yung import na merong tira sa labas. So yan ngayon yung sabihin na natin na kinokonsidera daw ng San Miguel Beer kung ito ba si Justin Patton talaga ang nababagay sa kanila o kung mas okay na kumuha sila ng ibang import. Yun nga lang kasi nakadalawang sunod na panalo sila. Dito nung hawak si Patton, kabilang pa doon sa panalo nila, Hinebra. Pero yun nga lang dahil natalo sila sa Rain or Shine, 3 na yung talo ng San Miguel at bibigat pa yung mga susunod nilang laban. Kaya iyan ngayon ang kinakailangan i-considerang mabuti nitong San Miguel Beermen. Ang Blackwater Bossing daw ay kinokonsidera na kunin itong si Cade Flores mula sa Titan Ultra. Natalo na naman ang Blackwater dito mismo sa Titan Ultra pero ngayon daw ang dalawang team ay merong posibleng gawing trade at talagang iyan daw yung pinag-uusapang mabuti ng dalawang panig. Nakita ng Titan ng Blackwater Bossing na kinakailangan nila ng isang big man at mukhang itong si Flores ang pwede nilang kunin at ang magiging kapalit daw nito ay si Cedric Bearfield. So tignan natin kung magkakaroon ng kasunduan ng dalawa at kung iyan talaga ay mangyayari. Dahil kung makukuha ng Blackwater itong si Cade Flores, magkakaroon sila ng isang inside presence na may depensa at meron ding opensa. Yun nga lang, siyempre si Christian David malaki din ang potential niyan kaya medyo nagdadalawang isip itong Blackwater Bossing kung bibitawan nila. Pero sa totoo lang parang hindi fit itong laro ni Christian David sa Blackwater Bossing dahil kung nakikita natin mga 7 to 8 points lang ang average nito si Christian David. Kaya yan ang naging problema ngayon dito sa Blackwater. At syempre, nandyan din bukod doon sa pag-trade para kay Cade Flores, yung usap-usapan na baka raw itong si Coach Jeffrey Carriazo hindi na yun magtaga sa pwesto at mapalitan na. Kung sa bagay dahil sa sama ng record ng Blackwater Bossing, hindi na nakapagtataka kung ito ngayon mangyayari. Kaya sabi nung iba, ito talaga ang magiging sitwasyon ngayon at baka hindi lang si Christian David ang mawala sa Blackwater kung hindi, maski na itong si Cedric Bearfield. Siyempre, very frustrated na si Bearfield dahil gusto niya siyempre maglaro doon sa team na nananalo. At yan ang dahilan kung bakit ngayon maraming naniniwala na itong si Christian David ay ititrade na sa Titan Ultra kapalit ni Cade Flores. At kapag na-trade na si Christian David, baka sumunod na rin nga itong si Cedric Bearfield at yung iba pang mga top players ng Blackwater Bossing. At most likely, sabi ng mga insiders, baka sa TNT Tropa or sa Meralco Bolts mapunta ang mga nabanggit. Mukhang magiging malalim daw yung susunod na draft, no? Dahil ang balita, takit kung hindi niya pa nababalitaan itong si JD Kagulangan, si Jake Figueroa at itong si DJ Fenner maglalaro sa Abra at marami ang naniniwala na baka ito yung senyales na pagkatapos nila maglaro sa Abra ay sasali sa PBA draft. Itong si Michael Phillips naman ay pumirma ng kontrata sa San Juan Knights. Kaya dito talaga natin masasabi na ibang klase na yung kalidad ng mga players na sasalid sa PBA draft. Kaya nga kung magkataon doon baka umabot ng baka 3 or 4 rounds kalalim yung darating na draft, no? At meron pang mga balita na yung ibang mga players ng PBA na naglalaro sa Korean Basketball League ay baka bumalik na dito sa PBA at dito na maglaro. Aba, kung yan ay mangyari, magiging malalim itong darating na draft at sigurado na maraming makukuha magagaling na players. At syempre dahil ang Hinebra ay merong number 1 draft pick mula sa Terra Firma,
Sila ang makakapag-decide kung sino yung kukunin talaga at yung makakatulong dito sa Gene Kings. Kaya nga maraming naniniwala na ang laking bagay talaga ng pagkakuha ng Barangay Ginebra dito sa draft pick ng Terra Firma, at yan talaga yung inaasahan natin na mangyayari. Na kapag nakuha yan, dahil nga nakuha yan ng Barangay Ginebra, magiging maganda na ang kalalabasan ng kanilang lineup. Kung sa bagay, hindi naman nakapagtataka na itong Barangay Ginebra talaga ang nakakuha ng draft pick. Pero maraming naniniwala na magiging mas matindi yung lineup ng Barangay Ginebra, depende kung sino pa yung ibang sasali sa draft. Pero syempre hindi lang naman Ginebra, maraming mga teams ngayon ang posible na sumali rin sa draft at of course kumuha ng magagaling na players. Kahit kunin man ng Ginebra si Michael Phillips, nandiyan pa rin nga ito sila DJ Fener, JD Cagulangan, Jake Figueroa, at malay natin sumali pa itong ibang players katulad nila Darren Mayo at Raven Gonzalez. So maganda ang darating na draft sa PBA. Kapag napag-uusapan yung mga teams na sasali sa liga, kadalasan nababanggit itong BDO, SM, tsaka itong Chooks to Go. Pero posible kaya na itong Abra Weavers ng MPBL ay sumali na sa PBA. Dahil kung titignan natin yung lineup nitong Abra, sabi nga nila pwede na yung ilaban sa PBA teams. Kaya naman talagang nakakagulat, sabi ng iba yung pasweldo nitong Abra ng San Juan at ng iba pang MPBL teams ay parang pwede mo na ikumpara sa PBA. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na baka eventually itong Abra ay sumali na sa PBA. Dahil sa lakas ng kanilang lineup, pwede na talaga. Of course, hindi medyo magiging komplikado yan kung sasali sila sa PBA kasi hindi naman pwede na yung buong lineup ng Abra ay dalhin nila dito sa PBA. Walang ganong group sa liga na pwede at nag-a-allow dyan. Siguro kung bibigyan ng leeway ng PBA, baka sumali Abra. Pero kung kinakailangan nilang bumili ng prangkisa at idaan sa draft yung mga players nila, baka hindi ito pumayag. Depende na lamang kung anong mga concession ang ibibigay ng PBA para dito sa Abra kung sakasakali. Pero kung ano pa man, maganda talaga itong lineup ng Abra at hindi tayo nagugulat kung bakit maraming mga teams ngayon ang interesado talaga na makuha ang nabanggit na koponan. At maraming nagsasabi na dapat talaga ito'y sumali na sa PBA dahil maganda yung ipapakita nila. Kung sa bagay, ito namang Abra, talagang hindi nakakagulat kung bakit ganyan ang laro nila dahil marami nga nagsasabi na yung laro ng Abra talaga ay pang PBA na. Hindi lang naman sila talaga yung masasabi natin na pwedeng sumali dito sa PBA dahil marami pang mga kumpanya ang nagkaka-interes at depende na lamang yan kung ano yung pag-uusapan nila para ito'y mangyari. Pero so far, mukhang maganda talaga ang sitwasyon kung sakasakali nga na itong Abra ay sumali dito sa PBA at talagang magiging okay na talaga yan. At bago tayo magtapos ay batiin na natin yung mga regular nating viewers na sila Monde Guzman, si Judy Villarosa, si Anthony Alon, si Ronald Berbosidad. Binabati din natin si Teresita Danieles, si Michael D, pati na rin si Jonel Alagon, Todo Cusin, si Dexter Domer, Joseph Pineda, pati na rin si Joshua Giray, si RG Bueno, si Timothy Peña at pati na rin si Malyari Mascarinas at Ireneo Salangsang.